Sa tuwing binabanggit ang pangalang San Roque del Norte, tila may malamig na hangin na dumadaan kahit sa pinakamainit na araw ng tag-araw. Isang baryo sa gitna ng kagubatan, malayo sa syudad, at masyado ring tahimik para sa karamihan. Pero para kay Elmer, ang baryong ito ang huling pag-asang matatakasan niya ang magulong buhay na iniwan niya sa Maynila. Si Elmer ay dating tagalinis ng kotse sa gilid ng Quiapo. Palipat-lipat ng tirahan, palaging nagigipit sa pera, at walang matatawag na pamilya. Bata pa lang siya, iniwan na siya ng kanyang ina sa ampunan. Lumaki siyang galit sa mundo, galit sa Diyos, at galit sa sarili. Kaya nang makilala niya si Mang Kaloy, isang matandang ermitanyo na nakilala niya sa simbahan na madalas niyang tambayan para lang magpalamig, nagbago ang lahat. Si Mang Kaloy ang unang taong tumanggap sa kanya, at siyang nagkwento tungkol sa isang baryo na hindi tinatablan ng gutom, gulo, o kahit anong sakuna, ang San Roque del Norte. Sagrado ang lugar na yon, iho, sabi ni Mang Kaloy habang hawak ang isang luma at kupas na anting-anting. Basta't bitbit mo to, makakarating ka ron. Pero wag mong kalilimutan. Pag nakapasok ka na, mahirap nang lumabas. Akala ni Elmer, gimik lang ito ng matanda. Pero dala ng kawalang pag-asa, sinubukan niya pa rin. Dinala niya ang anting-anting, naglakad ayon sa direksyong iniwan sa kanya, at matapos ang halos 2 araw na paglalakad sa kabundukan, narating niya ang baryo. Hindi siya makapaniwala, tila ba lumipas ang daan-daang taon sa lugar. Mga bahay na yari sa kahoy at pawid, mga bata na naglalaro ng luksong tinik, at mga matatanda na masaya sa ilalim ng punong mangga. Wala ni isang cellphone, wala ni isang kotseng dumadaan. Pero lahat ay mukhang masaya, busog, at payapa. Dito niya nakilala si Lando, isang binatilyong halos kaedad niya, na agad siyang tinulungan. Wala ka bang kasama? Bago ka lang, no? Tanong ni Lando habang iniaabot ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Mula noon, naging magkaibigan sila. Si Lando ang nagturo sa kanya kung saan pwedeng kumuha ng tubig, kung aling bahay ang bakante, at kung sino-sinong dapat iwasan sa baryo. Ngunit ang pinakamatinding paalala ni Lando, huwag kang lalapit sa puno ng balit kapag sumapit ang 3 gabi mo rito. Sa simula, wala namang kakaiba. Bukod sa kakaibang katahimikan sa gabi, yung tipo ng katahimikang parang may nakatingin sa'yo, kahit wala ka namang kasama, maayos naman ang pamumuhay. May pagkain araw-araw, laging sariwa ang hangin, at lahat ng tao ay tila may kanya-kanyang sigreto pero hindi nag-uusap tungkol sa mga ito. Si Elmer ay unti-unting nasanay. Nakangiti na siyang natutulog. Hindi niya nararamdaman ang bigat ng mundo. Pero dumating ang 3 gabi. Habang naglalakad siya pauwi galing sa ilog kung saan sila ni Lando madalas manghuli ng isda, napansin niyang wala si Lando. Mag-aalas 9 na ng gabi, at madilim na ang paligid. Tahimik ang baryo, masyadong tahimik. Sa di malamang dahilan, parang may humihila sa kanya papunta sa punong balit, yung tinukoy ni Lando. Akala niya madadaanan lang niya. Pero habang papalapit siya, biglang lumamig ang hangin, at may narinig siyang tila mga bulong mula sa ilalim ng lupa. Elmer! Elmer, nanlaki ang mga mata niya. Walang taong dapat nandun. Nilingon niya ang paligid, wala. Pumihit na siya pabalik pero parang hindi na siya makagalaw. Tumingin siya sa anting-anting na bitbit niya pa rin at dito niya napansin, may lamat na ito. Dati buo at mainit sa palad, pero ngayong gabi, malamig ito at tila ba may umuukit na mga letra sa balat nito. Nagpumiglas siya at sa wakas ay nakatakbo paalis. Hinabol siya ng malamig na hangin at kasabay ng mga hindi maipaliwanag na tunog, huni ng ibong hindi kilala, yapak na walang katawan, at halakhak ng isang babaeng tila nasa ilalim ng lupa. Pagdating niya sa bahay ni Lando, natagpuan niyang bukas ang pinto. Wala si Lando. Wala ni Anino. Pero may iniwang sulat, kapag sinira mo ang anting-anting, hindi ka na makakabalik.
Huwag kang susubok tumakas. Hindi ka na sa mundo ng tao ngayon. Hindi na napigil ni Elmer ang kanyang sarili. Napaupo siya sa lupa, nanginginig walang maintindihan. Gusto niyang umalis, bumalik sa Maynila, kahit sa madungis na lansangan ng Quiapo. Pero paano? Kinabukasan, parang walang nangyari. Normal ang baryo. Masaya ang mga bata. Kumakain ang mga matatanda. Pero si Elmer, iba na ang tingin sa kanya ng mga tao, parang may nalaman silang siya lang ang hindi pa nakakaalam. Uy, Elmer, bati ni Aling Teresang pero ngayon, hindi na siya sigurado kung ito ba'y proteksyon o pagkakakulong. Isang gabi, nagising si Elmer sa kaluskos sa labas ng kanyang bahay. Dahan-dahan siyang sumilip. Doon niya nakita si Lando. Pero may kakaiba, maputla ito, may pulang-pulang mata, at parang hindi na siya ang dating kaibigan. Nagtama ang kanilang mga mata. Elmer, bulong nito. Tumatakbo ka pa rin? Hindi mo pa rin tinatanggap. Anong tinatanggap? Na matagal ka ng patay. Napaatras si Elmer. Tumigil ang mundo. Tumigil ang hangin. At sa isang iglap, naglaho si Lando, kasabay ng lahat ng liwanag sa paligid. At sa gitna ng dilim, biglang nagliwanag ang anting-anting sa kanyang palad at nagsimulang umikot. Ang buong baryo, tila umiikot din, parang nilalamon ng isang mas malaking puwersa. Ang mga bata ay biglang nawala, ang mga matatanday naglaho sa usok. Ang mga bahay ay tila nagiging abo sa hangin. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tinig ang muling narinig ni Elmer. Baryong nilikha ng anting-anting wala nang balik sa tunay na mundo. Nang muling magliwanag ang paligid, nasa gitna na si Elmer ng isang lumang palengke, hindi na ito ang baryo. Basa ang kanyang mga paa, may putik sa ilalim, at malansa ang amoy ng hangin. Tila bang nilunok siya ng mismong lupa, at ibinuga sa isang parte ng mundong hindi niya alam kung panaginip o bangungot. Ang anting-anting sa kanyang palad ay hindi na lamang basta isang amuletong pangkaligtasan. Ngayon, tila babuhay ito, kumikinang, umiinit, at may pumipintig sa loob nito na parang isang puso. Pero sa bawat pintig, may kasamang ingay sa kanyang isip, mga boses, mga sigaw, at isang tunog ng halakhap ng babae na pamilyar pero hindi niya matukoy. Habang iniikot niya ang paningin, may naramdaman siyang malamig na dampi sa balikat. Paglingon niya, isang matandang lalaki ang nakatayo sa di kalayuan, nakasuot ng lumang puting barong, may bigote't mahaba ang buhok, parang hindi nararamdaman ang lamig o takot. May suot siyang kwentas na may palawit na mutya, isang pulang bato na tila may alon sa loob. Ngayon lang uli ako nakakita ng kagaya mo, anang matanda. Yung hindi agad sumusuko. Pero bago ka magdesisyon kung lalaban ka, kailangan mong malaman kung sino ka talaga. Nagpakilala ang matanda bilang Mang Pido, isang albularyo at tagapagbantay ng hangganan ng dalawang mundo, ang mundong ibabaw at ang mundong ilalim. Ayon sa kanya, hindi aksidente ang pagdating ni Elmer sa baryo. At higit sa lahat, hindi lang basta anting-anting ang dala niya. Ito ay isa sa 7 selyo ng lihim ng 4 na mundo, mga sinaunang bagay na nilikha upang ikulong ang isang nilalang na matagal nang dapat nakalimutan. Alam mo bang ang tunay mong pangalan ay hindi Elmer, bulong ni Mang Pido. Ang ina mong si Dalisay hindi siya basta nawala. Siya ay tumakas. Nanginginig ang boses ni Elmer. Ano nang ibig mong sabihin? Ang pamilya mo matagal ng bahagi ng sumpa. Ang dugong nananalaytay sa iyo bahagi ng linya ng mga tagapagbantay. Pero ang ina mo nagmahal ng isang nilalang mula sa ilalim. Sa galing niyang albularya, tinangkang itakas ang selyo at ipinasa ito sa iyo. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang lahat ng iniisip niyang kasinungalingan tungkol sa kanyang pagkatao ay unti-unting nagiging totoo. Ang mga panaginip noong bata pa siya, yung mga sigaw, yung itim na alon, yung babaeng umiiyak sa ilalim ng puno, lahat pala yun alaala.
Hindi alam ni Elmer kung matatakot ba siya o magagalit. Ang taong hinahanap niya buong buhay niya, ang kanyang ina, ay hindi siya iniwan. Tila pinrotektahan siya. Ngunit kasabay nito, iniwan din siya sa isang mundo ng panganib at kasinungalingan. Ang baryo, paliwanag ni Mang Pido, ay nilikha para sa mga tulad mong may dala ng selyo. Sa una, para protektahan ka. Pero may masama nang nabuhay sa loob nito. Isang nilalang na matagal nang nakakulong unti-unti nang nakakawala. Dito na lumabas mula sa likuran ni Mang Pido ang isang kakaibang nilalang, isang diwata na halos hindi mo mapagkakamalang tao. Maputi ang buhok, mapusyaw ang balat, at may mga matang parang salamin. Siya si Sinaya, tagapag-alaga ng mutya ng silangan. Ayon sa kanya, isang matandang aswang ang siyang tunay na nagpapanggap bilang baryo, isang nilalang na kayang magbalakayo bilang buong komunidad, nagpapakain sa mga alaala at takot ng mga taong piniling manirahan doon. Hindi ka lang basta nakulong sa baryo, Elmer, anya. Ginawa kang bahagi ng katawang nilikha niya. Pero dahil buo pa ang selyo, hindi niya kayang lamunin ang buong kaluluwa. Ibinigay ni Sinaya kay Elmer ang isang kabibe, luma, kulay pilak, at tila walang halaga. Pero nang mahawakan niya ito, parang may bumulusok na liwanag sa kanyang isipan. Bumalik ang imahe ng isang batang si Elmer, umiiyak sa tabi ng ilog, hawak-hawak ang kamay ng isang babae na sinisikap niyang tandaan. Kapag dumating ang araw na hanapin ka niya, gamitin mo ang kabibing ito, bulong ng babae sa alaala. Ito ang pinto, anak. Pero ikaw lang ang makakapili kung bubuksan mo. Hindi pa rin buo ang kanyang loob. Hindi pa rin niya kayang tanggapin na siya, isang batang pinabayaan, iniwan, nilamon ng kalungkutan, ay may tungkulin, may kapangyarihan, at may papel sa digmaang hindi niya naman hiningi. Paano kung hindi ako lumaban? Tanong niya. Kung hindi mo pipiliing lumaban, sagot ni Mang Pido, mas marami pa ang kakainin ng baryo. At ikaw mismo, Elmer, magiging bahagi ng katawang iyon. Isa ka ng patay sa mata ng mundo. Pero dito ka pa ring buhay. Hanggang hindi mo pinipiling maging totoo. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang sanayin. Hindi sa espada o baril, kundi sa pakikinig. Sa paggamit ng anting-anting para maaninag ang tunay na anyo ng mga nilalang sa paligid. Sa paghawak sa kabibe upang mabuksan ang pinto sa kanyang alaala. Sa pagharana sa katahimikan, upang masilip ang lihim sa likod ng katahimikang iyon. Ngunit hindi lahat ng taga-baryo ay masaya sa pagbabagong ito. Unti-unti, napapansin ni Elmer na may mga matang sumusunod sa kanya tuwing gabi. Si Aling Teresa na dati magiliw, ngayon ay nanlilisik ang mata. Si Kuya Andres na laging nagtuturo ng palayan, ngayon ay tila may kakaibang lakas at kulay sa balat. Lalo na si Lando, na mula ng gabing nakita niya ito sa dilim, hindi na muling nagpapakita. Pero gabi-gabi, naririnig niya ang hakbang sa bubong, ang huni ng uwak, at ang mga pasaring sa hangin. Hindi kanila kayang patayin, paliwanag ni Sinaya, pero kaya kanilang saktan sa mga paniniwala mo. Mas naging mapagbantay si Elmer. Mas naging tahimik. Pero sa loob, may apoy na unti-unting nabubuhay. Hindi pa siya handang tanggapin ang lahat. Hindi pa siya handang pumasok sa mundo ng digmaan at kababalaghan. Pero gusto niyang malaman. Sino siya talaga? Hanggang isang gabi, muling bumalik ang katahimikan. Walang hangin. Walang ingay. At sa gitna ng dilim, may isang sulat na iniwan sa ilalim ng kanyang higaan. Sulat kamay. Papel na amoy alkitran. May isang linya, balik ka sa puno ng balite. Bitbitin mo ang kabibe. At handa kang mawala. At sa pagtingin niya sa anting-anting, nakita niyang buo na muli ito. Wala nang lamat. Pero sa gitna, hindi na mata ang nakaukit, kundi isang bibig na nakangiti. Hindi pa man lumalabas si Elmer ng bahay, ramdam na niya ang bigat ng hangin.
Para bang bawat sulok ng paligid ay may matang nakatingin sa kanya, umaasang bibigay siya. Tulad ng dati. Tulad ng ginagawa niya noong iniwan siya ng ina niya sa ampunan, noong nilamon siya ng galit, noong nasanay siyang wala siyang halaga sa mundo. Pero ngayong alam na niya ang katotohanan, o kahit bahagi nito, mas lalong gumulo ang isip niya. Paano mo lalabanan ang kasamaan kung ni sarili mong puso, hindi mo kayang harapin? Tahimik siyang naglakad papunta sa gilid ng ilog. Hawak-hawak ang kabibe, habang ang anting-anting ay nananatiling mainit sa kanyang palad. Bumalik sa kanya ang alaala ng huling beses na naramdaman niyang mahalaga siya, boses ng kanyang ina, isang yakap na puno ng pangako. Pero sa likod nito, ang pait ng katotohanang iniwan pa rin siya. Kung tunay siyang minahal, bakit siya pinabayaan? At ngayon, hinihingi ng kapalaran na siya pa ang magligtas ng mundong halos hindi naman siya tinanggap. Lagi na lang akong iniiwan, bulong niya sa sarili. Tapos ngayon ako ang kailangang pumili. Biglang umihip ang malamig na hangin. Mula sa tubig, may umahon na anino, hindi tao, hindi hayop. Mahaba ang leeg, at sa dulo nito ay ulo ng isang sanggol na may ngiting walang laman. Tumatagos ang itsura nito sa mata ni Elmer, para bang sinusukat kung hanggang saan ang tapang niya. Napaatras siya, naninginig, pero hindi niya ibinaba ang kabibe. Hindi ako takot sa iyo, sabi niya, kahit ang boses niya ay halos hindi lumalabas. Bigla itong sumigaw, isang tunog na parang sabay-sabay na iyak ng mga sanggol at huni ng paniki. Mula sa mga dahon ng kabubatan, nagliparan ang mga uwak, at ang langit ay biglang nagdilim, kahit tanghaling tapat pa lamang. Doon niya narinig ang tinig ni Mang Pido mula sa di kalayuan. Elmer! Iyan ang mga alagad ng itim na ina. Subok lamang yan. Huwag mong hayaang kainin ka ng takot. Sa isang iglap, bumalik ang katahimikan. Wala na ang nilalang sa ilog, at bumalik ang liwanag sa paligid. Pero ramdam ni Elmer, hindi pa ito tapos. Isa lang ito sa marami pang susubok sa kanya. Bumalik siya sa kubo ni Mang Pido, at sa loob ay naroon na rin si Sinaya. May dala siyang isang balisong na may talim na kumikislap na tila yelo at apoy sa iisang sandali. Ito, ani Sinaya, ay hindi armas para pumatay. Ito ay pananda. Kapag ginamit mo ito sa isang nilalang, makikita mo ang tunay nitong anyo. Ngunit may kapalit. Sa bawat gamit mo, unti-unti ka ring nagbubukas sa mundo sa ilalim. Tinanggap ni Elmer ang balisong, at ramdam niya ang bigat nito, hindi sa timbang kundi sa damdamin. Sa tuwing hahawakan niya ito, para bang may bahagi ng kanyang sarili ang nawawala, at napapalitan ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi pa siya handang lumaban, pero alam niyang hindi na rin siya pwedeng umatras. Kaya't gabi-gabi, tahimik siyang nagsasanay kasama sina Mang Pido at Sinaya. Hindi upang maging mandirigma, kundi upang maging mulat. Sa paggamit ng kabibe, nakikita niya ang mga bakas ng nakaraan, ang puno ng balit na minsang naging lagusan ng kanyang ina, ang mga nilalang na binantayan ng kanyang mga ninuno, at ang mukhang pamilyar isang lalaking parang siya, pero may matang mapupula at balat na parang usok. Ano to? Tanong niya minsan. Bakit kamukha ko? Tumahimik si Sinaya bago sumagot. Siya ang ama mo. Parang binugbog ang dibdib ni Elmer. Ilang taon niyang kinamuhian ang ideya ng pagiging wala, ng pagiging iniwan. Pero ang hindi niya alam, iniwan pala siya hindi lang ng isa, kundi ng dalawang nilalang na may dugo sa kanyang mga ugat. At ang isa hindi tao. Siya ang dahilan kung bakit nilikha ang selyo. Isa siyang nilalang mula sa ilalim ng mundo, isang kanlunan nilalang na minsang tao, pero nilamon ng sariling kasakiman at kapangyarihan. Inibig siya ng ina mo at sa pag-ibig na yon, isinilang ka. Bakit ako? Tanong niya, mas mahina ang boses ngayon. Dahil ikaw lang ang may dugong kayang magbukas o magsara ng lagusan. Muli siyang napaupo. Wala na siyang masabi.
Ang bigat ng mga revelasyon, ng mga alaala, at ng mga tanong na hindi pa rin nasasagot ay unti-unti nang humahapdi sa loob niya. May parte sa kanya na gustong takasan ang lahat. Bumalik na lang sa Quiapo, magtago sa sulok ng mundo, at hayaang lumipas ang lahat. Pero alam niyang hindi na siya ganoong tao. Isang gabi, habang nagbabantay siya sa gilid ng palayan, may kumaluskos sa damuhan. Akala niya'y hayop lang, pero nang silipan niya, nakita niya si Lando. Elmer, tawag nito, mahina ang boses, parang nalulunod sa sariling katawan. Tulungan mo ako, pero sa liwanag ng buwan, nakita niya ang balat ni Lando, hindi na balat ng tao, kundi parang nahahating putik at abo. Ang mga mata nito ay mapupula, at sa leeg nito'y may marka ng anting-anting, nakaukit sa laman, hindi suot. Lando, anong nangyari sa'yo? Sinubukan kong tumakas, hinuli ako, ginawa nila to sa akin. Elmer, hindi na ako makabalik. Napaluha si Elmer. Kaibigan niya si Lando. Una at tanging kaibigan sa baryo. At ngayon, ito'y isang aninong nilalamon ng dilim. Ano nang kailangan ko gawin? Ikaw lang ang makakapatay sa kanya, pero kailangan mong tanggapin kung sino ka. Hindi ka tao lang, Elmer, pero hindi ka rin tulad nila. Ikaw ang hangganan. Biglang lumitaw ang anino mula sa mga puno, mahaba, itim, at tila gumagapang. Tinakpan nito si Lando, at sa isang sigaw, nawala ang anyo nito. Ang iniwan na lang ay marka sa lupa, isang hugis mata na may bibig sa gitna. Hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Sa dami ng pinagdadaanan niya, sa dami ng nawala, kailangan pa bang siya ang pumili? Wala na nga siyang pamilya, ngayon pati kaibigan, kinukuha pa. Pero sa gitna ng luha, ramdam niya ang liwanag mula sa anting-anting. Sa kabibe. At sa balisong. At sa wakas, kahit bahagya, nagsimulang tumibok ang tapang sa puso niya. Hindi pa tapos ang takot. Pero marahil, dito nagsisimula ang laban. Mula noong gabing kinain ng dilim si Lando, parang may nabasag sa loob ni Elmer. Hindi lang basta takot ang nararamdaman niya ngayon, kundi isang uri ng lungkot na hindi niya kayang ipaliwanag. Para bang bawat gabi, may bahagi ng sarili niyang unti-unting nawawala. Sa panaginip, naririnig pa rin niya ang boses ni Lando. Hindi bilang sigaw ng tulong, kundi isang bulong ng paalala, ikaw ang hangganan. Ngunit paano kung hindi niya gustong maging yon? Ang baryo, na dati puno ng mga simpleng tunog ng kalabaw, kuliglig, at usapan ng matatanda, ay naging tahimik na para bang patay na. Wala nang mga batang tumatakbo. Wala nang mga ngiti sa tindahan. At ang langit, kahit tirik ang araw, tila laging may aninong nagbabantay. May mga ulat si Mang Pido ng mga hayop na natagpo ang tuyo at walang laman, parang sinipsip hanggang sa huling patak ng buhay. Si Aling Sima, na dating masiglang nagtitinda ng saging, ay natagpuan sa loob ng kanyang bahay, nakaupo, nakangiti, pero walang mata. At sa gabi, naririnig ng ilan ang sabay-sabay na halakhak ng mga babae mula sa gubat, kahit walang nakikitang tao roon. Nagsisimula na siya, bulong ni Sinaya habang tinitingnan ang lumang mapa ng baryo na may mga markang pula. Unti-unti niyang kinokonsumo ang mga bahagi ng lugar kung saan manipis ang hangganan. Nakakapasok na siya sa panaginip, dagdag ni Mang Pido. At kung hindi ka pa buo sa loob mo, Elmer, baka hindi ka lang basta mahulog, baka ikaw pa ang maging susi niya palabas. Hindi sumagot si Elmer. Sa totoo lang, hindi niya alam kung may lakas pa siyang natitira. Ang mga kamay niya ay nangangatal tuwing hawak niya ang balisong. Ang kabibe, minsan ay lumalamig, minsan ay nag-init, depende sa kung gaano kalapit ang panganib. At ang anting-anting sa kanyang palad, tila nabubuhay na. May mga gabi pa nga na umiilaw ito mag-isa, kahit wala namang hawak si Elmer. Minsan, sa sobrang tahimik, napapaisip si Elmer kung totoo pa ba ang lahat. Baka isang bangungot lang ito.
Baka hindi talaga siya anak ng isang diwata at nilalang ng kadiliman. Baka wala talagang selyo. Baka sira lang talaga siya. Pero bawat patay na hayop, bawat sigaw mula sa gubat, bawat aninong biglang sumusulpot sa sulok ng kanyang paningin, lahat ito'y nagsasabi ng kabaligtaran. Kung natatakot ka, Elmer, isang gabi ay sabi ni Sinaya habang sabay silang nagbabantay sa gilid ng sapa, hindi ibig sabihin mahina ka. Ang lakas, hindi nawawala ang takot, tinatanggap ito. Nagulat siya sa sinabi nito. Kaya napatanong siya, ikaw ba natakot ka na rin noon? Hanggang ngayon, sagot ni Sinaya. Araw-araw. Dahil bawat nilalang na tulad mo na pinanganak sa pagitan ng liwanag at dilim, ay may dalang tanong sa mundo. At kadalasan, ang mga tanong na yan ay ayaw sagutin ng kahit sinong may kapangyarihan. Napayuko si Elmer. Tahimik. Pero sa puso niya, may bahagyang liwanag na nagliliyab. Hindi dahil nawala ang takot, kundi dahil may kasama siyang naiintindihan siya. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagbantay sila. Lumikha ng mga sagradong guhit sa paligid ng baryo gamit ang pulbos na galing sa mutya. Inilagay ang kabibe sa gitna ng altar upang maging batayan kung malapit na ang panganib. At bawat gabi, nagsasanay si Elmer sa pakikipaglaban, hindi gamit ang lakas, kundi gamit ang pakiramdam. Pero kahit anong paghahanda, ang anino ng kaaway ay patuloy na lumalapit. Isang gabi, habang nagbabantay si Elmer mag-isa, may narinig siyang mahihinang yapak. Akala niya ay si Mang Pido lang. Pero paglingon niya, isa itong batang babae na nakasuot ng puting duster, basang-basa at may putik sa mukha. Tulungan mo ako, sabi ng bata, nanginginig ang boses. Tumayo agad si Elmer. Nilapitan ang bata. Anong pangalan mo? Ngunit imbes na sumagot, ngumiti ito. Isang ngiti na walang kaluluwa. At sa iglap na yon, biglang nagbago ang itsura ng bata. Naging mahaba ang leeg. Lumabas ang matutulis na kuko. At ang mga mata nito'y naging itim na walang puti. Tumalon ito kay Elmer na parang hayop. Agad niyang hinugot ang balisong. Sa isang iglap, tinaga niya ang balikat ng nilalang. Tumilamsik ang usok, hindi dugo, kundi parang abo. Nang tamaan, biglang bumalik ang anyo nito sa pagiging bata. Tatawagin ka na niya, bulong nito bago tuluyang maglaho. Hingal na hingal si Elmer. Pawis na pawis. Pero higit sa lahat, wasak ang damdamin niya. Dahil ang itsura ng bata parang siya noong bata pa. Kinaumagahan, nakita ni Sinaya ang mga sugat sa kamay ni Elmer. Sumubok na siya. Ibig sabihin, malapit na siyang tumawid. Bakit niya pinapakita ang sarili niya sa anyo ko? Dahil gusto niyang sirain ang iniisip mong sarili mo. Kung hindi mo nakilala kung sino ka, mas madali kang manipulahin. Mas lalo tuloy nagulo ang isip ni Elmer. Unti-unti na siyang naubusan ng hangin, ng tiwala, ng lakas. At kahit pa paulit-ulit siyang sabihan na siya ang hangganan, ang tanong ay bumabalik pa rin, gaano katagal bago siya mabasag? Makalipas ang ilang araw, pinalibutan na ng mga anino ang baryo. May mga bahay na unti-unting nilamon ng usok. May mga taong bigla na lang nawawala. Ang tubig sa balon ay naging mapait. At ang buwan hindi na lumilitaw. Kahit si Mang Pido ay naging mas tahimik. Si Sinaya ay laging nakatanaw sa malayo. Lahat ay nagiging alisto. Lahat ay takot. Pero sa gitna ng dilim, isang araw may bumalik. Si Lando. Pero hindi na siya ang Lando na kilala ni Elmer. Mabagal ang lakad. Matigas ang galaw. Mapurol ang mata. Sa likod ng kanyang batok, may nakabaon na itim na espina, parang ugat ng punong patay. Lando, usal ni Elmer habang papalapit ito. Anong ginawa nila sa'yo? Hindi sumagot si Lando. Tumigil lang siya sa tapat ni Elmer at bumulong, bukas bubuksan na ang lagusan.
At kung hindi mo pipigilan, ikaw ang magiging pintuan. Nang akmang hahakbang pa si Lando, biglang umilaw ang kabibe sa bulsa ni Elmer. Umuga ang lupa. At mula sa di kalayuan, isang matinis na halakhak ang pumuno sa hangin, hindi halakhak ng tao, kundi parang mula sa libingan. Tumigil ang lahat. Tumigil ang hangin. Tumigil ang mga ibon. At sa katahimikang iyon, sabay-sabay silang napatingin sa langit. Dahil sa gitna ng araw, unti-unti nang lumilitaw ang buwan, itim, wasak, at may mga matang nakatitig sa kanila. Malapit na siya. Hindi na umalis ang dilim mula sa langit. Araw man o gabi, parang laging takip silim. Ang mga ibon ay tahimik, ang hangin ay hindi na gumagalaw. Bawat sulok ng baryo may aninong nakasilip. Parang lahat ay nag-aabang ng isang malaking pangyayari na hindi pa nila kayang pangalanan. At si Elmer, sa kabila ng anting-anting, ng kabibe, ng balisong, pakiramdam niya'y hindi siya mas handa ngayon kaysa noong una siyang dumating sa lugar na ito. Isang gabi, habang siya ay naglalakad pa uwi mula sa ilog, nadatnan niyang wala na si Mang Pido sa kanilang tagpuan. Tanging ang albularyong matanda lang ang hindi kailanman nawawala sa oras. Nang mahigit 1 oras na ang lumipas, nagpasya siyang puntahan ito sa kanyang kubo. Pero pagdating niya roon, wala ni anino ni Mang Pido. Ang kubo ay wasak. Ang mga damo sa paligid ay tuyot. At sa gitna ng sahig, isang palanggana ng tubig na may isang bagay sa loob, isang piraso ng anting-anting na may pamilyar na ukit. Ang puso ni Elmer ay biglang bumilis ang tibok. Kinuha niya ang piraso. Nang hawakan niya ito, may bigla siyang nakita, isang pangitain. Sa loob ng madilim na kuweba, naroon si Mang Pido. Nakagapos, ang mukha ay duguan, pero buhay. At sa harap niya si Sinaya. Bakit? Bulong ni Elmer habang nananatili sa pangitain iyon. Dahil kailangan, sagot ni Sinaya sa pangitain, habang dahan-dahang lumalapit kay Mang Pido. Matagal ng panahon, alam kong hindi sapat ang paghihintay. Kailangan kong magbukas ng lagusan upang maibalik siya. Siya, tanong ni Mang Pido, halos hindi na makapagsalita. Ang tunay na ama ni Elmer at ang pag-asa ng bagong daigdig. Doon biglang nawala ang pangitain. Nahulog ang anting-anting mula sa kamay ni Elmer at napaluhod siya sa lupa. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang katotohanang nawawala si Mang Pido, o ang posibilidad na si Sinaya, na buong akala niyang kakampi, ay may sariling layunin. Agad siyang bumalik sa bahay, nanginginig. Ang kabibe, na dati sumisindi lamang kapag may panganib, ngayon ay pulang-pula at umiinit. Hindi lang basta may panganib, ang mismong puso ng tiwala niya ay binibitak. Kinabukasan, hindi nagpakita si Sinaya. At sa baryo, isa-isa nang nawawala ang mga tao. May mga iniwang damit. May mga iniwang tsinelas. Pero wala ni anino. Hindi ito karaniwang pagkawala, ito'y pag-alis ng kaluluwa mula sa katawang walang laban. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumitaw si Lando, hindi na ang dating Lando, pero hindi rin lubusang alipin. Para bang may bahaging lumalaban sa loob niya. Elmer, tawag niya, ang boses ay magaspang pero may sinseridad. Kailangan mong makinig, hindi na siya sinugod ni Elmer. Hindi niya alam kung bakit, baka dahil may kaunting pag-asa pa siyang natitira. Baka dahil pagod na siyang mawalan. Si Sinaya hindi siya ganap na tao. Isa siyang tagabantay, pero nahati ang puso niya noon pa. Pinili niyang ibalik ang ama mo, hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Para sa akin, tanong ni Elmer, nanlalamig ang balat. Dahil ikaw ang pinto. Pero sa pagbubukas, kailangang may mag-alay. At siya ang pumili ng alay. Si Mang Pido. Tumango si Lando. At kapag nabuksan ang lagusan, hindi lang ang ama mo ang babalik. Lahat ng nilalang na pinigilang makalabas sa mundong iyon ay muling lalaganap. Bakit niya to ginagawa? Dahil sa tingin niya, ito ang balanse.
Akala niya makakabuti ito sa mundo. Pero hindi niya alam hindi siya ang kontrolado. Siya ang kinokontrol. Napaluhod si Elmer. Ang buong mundo niya ay gumuguho. Ang tanging mga taong naniwala sa kanya ay ngayon ay nawawala, o may lihim, o ginagamit lang siya. At siya pa rin itong walang malinaw na direksyon. Isang nilalang na hindi buo. Maya-maya'y dumating ang isang matandang babae mula sa kabubatan. Sa unang tingin, akala ni Elmer isa lamang siyang nawawalang taga-baryo. Pero nang magsalita ito, natigilan siya. Elmer apo, lumapit ito, may hawak na lumang supot ng dahon at alikabok. Ako ang nanay ng ina mo. Napaatras si Elmer. Impossible. Patay na kayo. Hindi lahat ng patay ay wala na. May mga patay na naiwan dahil may hindi pa natatapos. Inabot nito kay Elmer ang supot. Ito ang natitirang mutya ng kalasag ng Katalonan. Pinaghalo-halong lakas ng diwata, anito, at tao. Pero hindi ito basta kapangyarihan, ito ay pagpipilian. Anong ibig mong sabihin? Kung pipiliin mong gamitin ito, hindi mo lang ilalaban ang baryo. Ilalaban mo rin ang sarili mo. At ang kapalit ay isang alaala. Isang bahagi ng iyong pagkatao. Tumingin si Elmer sa mutya. Parang puso ng hayop na naninigas. Mainit sa palad, parang may pulso. At sa kabila ng takot, hindi na siya nagtanong. Tanggap na niya na sa mundong ito, walang kabutihan na hindi sinasamahan ng sakripisyo. Kinaumagahan, tumayo siya sa tuktok ng burol. Tanaw niya ang buong baryo, tahimik, pero halatang may buhay sa ilalim ng lupa. Sa di kalayuan, nakita niya si Sinaya. Nakaputing balabal. Hawak-hawak ang lumang anting-anting ni Mang Pido. Elmer, sigaw niya. Dumating na ang oras. Buksan natin ang pintuan. Ibabalik natin ang katotohanan. Hindi gumalaw si Elmer. Pero sa loob niya may apoy na lumalagablab. Hindi na ito takot. Hindi na rin ito galit. Isa na itong uri ng paninindigan na hindi na kayang sirain. Dumating si Lando sa tabi niya. Huling pagkakataon. Kapag pinili mo ang labanan, hindi na ito pwedeng bawiin. Tumanggo si Elmer. Wala na rin naman akong babalikan. At sa di kalayuan, biglang umangat ang lupa. Tumindig ang mga ugat mula sa lupa na parang mga daliri. At mula sa gitna ng simbahan ng baryo, isang malaking bitak ang unti-unting bumukas. Mula roon, lumabas ang usok, itim, malapot, at may halimuyak ng dugo at abo. At sa loob ng usok, unti-unting lumilitaw ang hugis ng isang nilalang, hindi tao, hindi hayop. Isang aninong may mata sa buong katawan. Ang puso ni Elmer ay parang sasabog. Ang mutya ay nagsimulang sumigaw. At ang kabibe nabasag. Ang selyo ay unti-unting nawawala. At sa katahimikan ng mundo, isang tinig ang narinig niya, hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng kanyang utak. Anak, oras na para bumalik. Mabigat ang hangin. Ang lupa ay nanginginig na parang may pulso. At sa gitna ng baryo, kung saan minsang tumayo ang simbahan, ngayoy isang puwang na itim at malalim, parang sugat ng mundo na muling nabuksan. Ang mga ugat ng lupa ay nakaangat, gumagapang, at tila may sariling buhay. Sa bawat tibok ng daigdig, lumalakas ang amoy ng dugo, ng abo, at ng matandang kasalanan. Nakatayo si Elmer sa harap ng lagusan, hawak sa isang kamay ang mutyang mainit pa rin sa palad, at sa isay ang kanyang lumang balisong na binigyan na ng panibagong lakas ng anting-anting. Sa likod niya, si Lando, hinal pero buo ang loob. At sa harap nila, sa kabilang gilid ng bitak, si Sinaya, nakaputing balabal, pero ang mukha ay parang hindi na kanya. Maputla. Matay tila malalim na balon. At sa kanyang tabi, unti-unting lumilitaw ang nilalang mula sa loob ng lagusan. Hindi ito isang anyong kayang ilarawan ng tao.
Wala itong tiyak na hugis. Minsan parang tao, minsan parang hayop, minsan parang ulap na may mata. At bawat mata ay lumuluhan ng itim na likido na, sa tuwing tumatama sa lupa, ay nagiging insekto, ahas, o bulok na bulaklak. Anak ko, bulong ng nilalang habang tinatanaw si Elmer. Hindi ito tinig ng halimaw. Isa itong tinig ng ama, malambing, pamilyar, at nakapaninindig balahibo. Hindi ka ang ama ko, sagot ni Elmer, bagaman nangangatog ang boses niya. Sa dugo mo, ako'y nasa loob mo. Hindi mo maikakaila. Hindi ko kailangang sundin ang dugo ko kung ang tanging iniwan nito'y kadiliman. Lilinisin ko ang mundo. Ibabalik ko ang balanse. Isang bagong simula. At ikaw ang magiging sentro ng lahat. Hindi ako nilikha para sa iyo, sabi ni Elmer, mas matatag na ang tinig. Ako'y para sa mga taong iniwan mong durog, sa baryong binalot mo ng takot, at sa sarili kong kaluluwang matagal mong sinubukang angkinin. Lumakas ang ihip ng hangin. Umiikot ang usok mula sa lagusan, parang sinusubukang yakapin si Elmer. Dito biglang lumipad ang balisong mula sa kanyang kamay, tinangay ng lakas ng halimaw. At ang mutya ay nagsimulang magliwanag sa bughaw. Ang mutya ay paninindigan, sabi ni Elmer sa sarili, tanda ng paalala ng kanyang lola. At kung kailangan kong mawala ang isang bahagi ng sarili ko, pipiliin ko. Mula sa mutya, nagsimulang umalimbukay ang liwanag na parang bulalakaw. Tumama ito sa lupa at lumikha ng sagradong guhit na lumibot sa buong bitak ng lagusan. Parang apoy na gumapang sa lupa, bumalot ito sa paligid ng halimaw at kay Sinaya. Sinaya, sigaw ni Elmer. Labanan mo siya. Hindi pa huli ang lahat. Ngunit mumiti lang si Sinaya, bagamat may luha sa kanyang mata. Hindi ko ito ginawa para sa kanya kundi para sa iyo. Akala ko, sa pagbabalik ng ama mo, mabubuo ka. Pero mali ako, kailangan mong mabuo nang wala siya. Isang saglit ng katahimikan. Tumulo ang luha ni Sinaya habang unti-unting nilamon ng sagradong apoy ang kanyang katawan. Hindi siya nagsisigaw. Hindi siya lumaban. Bagkus, tinanggap niya ang kapalit ng kanyang pagkakamali. Paumanhin, Elmer, sa huling sandali, ang kanyang katawan ay naging alabok na may liwanag at naghalo ito sa mutya. Lalong lumakas ang liwanag nito. Ngunit galit na ang halimaw. Sumigaw ito, isang sigaw na dumurog sa paligid. Bumagsak ang mga puno. Nabasag ang mga bintana. At sa isang iglap bumagsak si Lando. Elmer, tapusin mo na, hinal niya, duguan ang bibig. Wala nang ibang makakagawa nito kundi ikaw. Napaluhod si Elmer sa tabi niya. Hindi kita iiwan. Hindi mo na ako kailangan. Sa simula pa lang, ikaw na ang may taglay. Tinignan niya ang kabibe na nabasag na, pero ang ilang piraso nito ay patuloy pa rin kumikislap. Kinuha niya ito, inipon ng liwanag, at inilagay sa gitna ng mutya. Tumindig si Elmer. Humakbang siya sa gilid ng bitak. Huminga ng malalim. At hinarap ang halimaw. Kung ikaw ang simula ng lahat ng ito, sabi niya, ako ang wakas. Itinaas niya ang mutya. Mula rito, isang liwanag na parang alon ang sumabog. Tinamaan nito ang halimaw. Nagsimulang masunog ang mga mata nito. Ang katawan nitong walang tiyak na hugis ay nagkandakalas. Nagsimulang umiyak ito, hindi ng galit kundi ng lungkot. Anak, muling bulong nito habang unti-unting nawawala, tandaan mo kahit sa kadiliman, may pagmamahal. At sa huling sandali, ang halimaw ay nawala sa isang iglap ng liwanag. Tahimik. Nawalang bigla ang hangin. Bumalik ang liwanag ng araw. Ang lupa ay huminto sa pag-uga. Ang bitak ay nagsara. Pero hindi agad nagsaya si Elmer. Nakita niya si Lando, nakahandusay, mahina ang hininga. Salamat, kaibigan, sabi nito. Kung babalik man ako sa dilim, masaya ako't ikaw ang liwanag,
at tuluyan na siyang pumikit. Hindi nagsalita si Elmer. Yumuko lang. At sa gitna ng katahimikan, sa wakas, pinayagan niyang maluha ang mga matang matagal nang pinipigil ang sakit. Ang baryo ay bumalik sa dating anyo. Ang mga tao, isa-isang lumitaw mula sa mga bahay, parang nagising sa isang mahaba at madilim na panaginip. Walang nakakaalala kung ano ang nangyari ng buo. Parang isang alaala na pilit nililimot ng mundo. Pero si Elmer hindi makakalimot. Dinala niya ang piraso ng kabibe, ang mutya, at ang lumang balisong. Inilagay niya ito sa gitna ng simbahang muli nilang itinayo. Isang paalala na minsan, may isang digma ang pinili niyang harapin. At minsan, sapat na yon. Lumipas ang mga buwan. Muling naging masigla ang baryo. Ngunit sa bawat gabi, sa tuwing tahimik na ang lahat, naririnig pa rin ni Elmer ang mahinang bulong ng hangin. Anak, oras na para bumalik. Ngunit hindi na siya natitinag. Dahil alam na niya ang totoo, minsan, hindi mo kailangan hanapin ang sarili mo sa pinagmulan mo. Minsan, ginagawa mo ito sa pagpili mo ng tama kahit masakit, kahit mag-isa, kahit madilim. Pero sa isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng sapa, may isang batang babae na biglang lumapit. Nakikita mo rin ba sila? Tanong ng bata, nakangiti, pero may lungkot sa mata. Sino? Balik ni Elmer. Yung mga aninong natutulog sa ilalim ng lupa. Natigilan si Elmer. Napatingin sa bata. At sa mga mata nito, nakita niya ang liwanag na pamilyar. Kulay asul. Katulad ng kay Sinaya. Hindi pa tapos ang lahat. Sa paglipas ng mga araw matapos ang laban, muling naging tahimik ang baryo. Wala nang umuugong na hangin tuwing gabi. Wala na ring biglang pagkidlat kahit walang ulan. Ang mga bata ay naglalaro na ulit sa mga kalye, at ang matatanday nagkukwentuhan habang nagkakape sa gilid ng tindahan. Pero kahit anong pilit nilang bumalik sa dating sigla, may bahagi pa rin ng baryo na parang kulang. Ang simbahan ay muling itinayo sa gitna ng baryo, pero hindi na ito tulad ng dati. Sa pinakagitna ng altar, naroon ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy ng punong hindi na lumalaki. Sa loob nito, tahimik na nakalagay ang basag na kabibe, ang mutyang naging sandata sa huling gabi, at ang lumang balisong. Walang nakaalam kung sino ang naglagay noon. Wala ring nagtanong. Pero si Elmer, gabi-gabi, dumadalaw doon. Hindi upang magdasal. Hindi rin upang alalahanin ang labang natapos na. Kundi para tumahimik. Para makaramdam. Para maalala ang mga hindi na maibabalik. Ang katawan ni Lando ay hindi na nakita. Nung bumalik si Elmer sa lugar ng bitak kinabukasan, wala na siyang nadatnan kundi ang natuyong damo at isang piraso ng pulang tela, ang panyo ni Lando. Mula noon, isinama niya ito sa kanyang bulsa, palaging dala saan man siya magpunta. Tungkol naman kay Sinaya, ang batang babae na lumapit kay Elmer isang gabi sa tabi ng sapa, hindi na muling nakita. Sinundan niya ito noong gabing iyon, pero pagdating sa gubat, para itong naglaho. Wala ni bakas ng mga yabag. Parang multo na dumaan upang magpaalala. O marahil isang bagong bantay na iniluwal ng sakripisyo ni Sinaya. Dumating ang panahon ng anihan. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, umusbong muli ang lupa. Hindi na mapait ang amoy ng hangin. Ang tubig sa poso ay hindi na kulay abo. At sa bawat ani ng palay, naroon ang paalala na kahit gaano katindi ang unos, may panibagong simula pa rin sa dulo. Minsan, may mga bagong bisita na dumadaan sa baryo. Mga manlalakbay, mga nawawalang kaluluwa, o minsan, mga taong wala ng matirhan. At si Elmer, tahimik lang silang tinatanggap, tulad ng pagtanggap sa kanya noon ng baryo. Hindi siya nagsasalita tungkol sa mga nangyari. Hindi siya nagpapakilala bilang tagapaglaban o tagapagligtas. Sa mga mata ng karamihan, isa lang siyang tahimik na binata na palaging nakaupo sa tabi ng sapa,
nagbabantay sa dapit hapon. Ngunit sa gabi, tuwing dumidilim ang langit at sumisilip ang buwan, tumitingin siya sa gubat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa na balang araw, baka may bumalik. O baka may bagong darating. Isang araw, may isang matandang lalaki na lumapit sa kanya. Luma ang kasuotan, may tungkod, at may dalang maliit na sisidlan. "Ikaw ba si Elmer?" tanong ng matanda, paos ang tinig. Tumango lang si Elmer. "Galing ako sa kabilang bundok. Matagal na akong hinahanap ng mga anino pero sabi nila, ikaw na raw ang bagong tagabantay." Napatingin si Elmer sa matanda. May pilat ito sa kaliwang mata. Marami ng pinagdaanan. At sa likod ng mga matang pagod, naroon ang pakiusap na sana may ligtas siyang lugar. Hindi nagsalita si Elmer. Inabot lang niya ang kamay ng matanda at dinala ito sa kubo niya sa tabing bukid. Doon niya pinatuloy. Pinakain. Pinainom. At sa gabing iyon, muling dumaan ang hangin sa pagitan ng mga puno. Hindi ito malamig. Hindi ito mapanganib. Isa itong paalala na kahit tapos na ang labanan, may mga sugat pa rin kailangang pagalingin. May mga kaluluwang nawawala pa rin. At ang mundo, bagamat pansamantalang tahimik, ay hindi kailanman ganap na ligtas. Minsan, habang binubungkal niya ang lupa upang magtanim, naiisip niya ang sinabi ng ama niya bago ito tuluyang naglaho. "Anak, kahit sa kadiliman may pagmamahal." Hindi niya alam kung totoo iyon. Hindi niya alam kung bahagi lang iyon ng panlilinlang. Pero sa bawat pagtulong niya sa tao, sa bawat pagyakap niya sa mga takot ng iba, sa bawat gabing tahimik siyang nakaupot nagbabantay, napagtanto niyang kahit pa hindi niya lubos na naintindihan ang pinagmulan ng halimaw, pinili pa rin niyang huwag maging tulad nito. Hindi kailanman naging madali ang pamumuhay matapos ang lahat. Sa tuwing dumidilim ang langit, may bahagyang panginginig pa rin sa kanyang laman. Sa bawat yapak sa gubat, naroon pa rin ang bigat ng mga alaala. Ngunit sa likod ng lahat, natutunan niyang yakapin ang bigat, hindi upang lunurin siya, kundi upang alalahanin kung gaano kabigat ang pinasan, at kung gaano kabuti ang pagpiling ituloy ang paglalakad. Lumipas ang mga taon. Ang baryo ay lumaki. May paaralan na. May kalsadang simento. Dumadating na ang mga tao mula sa lungsod, nagtataka sa kasaysayan ng lugar na minsan nang nawala sa mapa. Pero sa lumang simbahan, nananatili ang kahong-kahoy. At isang gabi, habang bumubuhos ang ulan, may batang lalaki na tumayo sa harap ng kahon. Tiningnan niya ito, at marahang inilagay ang kanyang palad sa ibabaw ng kahon. "Papa," bulong ng bata, "ito ba ang dahilan kung bakit tahimik si Lolo Elmer?" Walang sumagot. Pero sa sandaling iyon, may kidlat sa labas. At sa maikling kisap ng liwanag, isang aninong nakatingin sa bata mula sa pinto ng simbahan, hindi nakakatakot, kundi nagmamasid. Si Elmer, matanda na, ngunit gising pa rin ang mata. Ang tagabantay ay nananatili. Dahil kahit pa natapos na ang kwento, ang gabi ay laging darating. At ang liwanag ay kailangang may mag-alay ng sarili upang manatili ito. At minsan, ang pinakamatinding kabayanihan ay ang pananatili sa dilim, ng tahimik, ng buong loob, at ng hindi kailanman hinihintay ang papuri.